Yo, what's up guys? So mayroon na naman akong ituturo sa inyo. So yung electric kettle dito kaya uminit, wala akong power. Ayan. Huwag ninyo basta itapon guys. Pwede pa yan ayusin. Yung electric kettle, walang ilaw, kaya uminit. So tara guys, madali lang yan ayusin. Tuturo ko sa inyo. Yan guys, so pag yung electric kettle ninyo ayaw umilaw, tulad nito ayan, ayaw umilaw, ayaw uminit. So nakasaksak na yan, ayan o. So naka-switch na yan. Pinindot ko na yung kanyang switch. Ayan yung kanyang switch. Pag ganito, guys, madali lang ito ayusin. Wala kang gagastusin. Huwag ninyo basta itatapon yung electric kettle ninyo. Ayan, pipindutin ko guys. Ayan, wala pa rin ilaw. Dapat may ilaw yan. So, madali lang yan ayusin. Tara guys, manood kayo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-ayos ng electric kettle. So, madali lang ayusin yung mga ganito. Huwag ninyo basta-basta itatapon. Pwede pa yan ayusin. Wala kang gagastusin kahit piso. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo kung bakit ayaw uminit o ayaw umilaw yung kanyang LED light. Ayan. So, mayroon yan contact switch. Yan, dito. Diba, araw-araw ninyo ginagamit yan. Minsan naglulos na yan dahil sa tagal lang paggagamit. Yan. So, napapansinin nyo yan, dalawang bilog na yan. Yung nasa gitna, tapos yung nasa gilid na bilog. So, nasa gitna, na bakal, huwag din nyo yan papansinin. Yung dalawa lang bilog. So, ito naman, yung kanyang contact. Ayan. Pag mababa na yan, yung bakal na yan, yung contact. Yung, yan, yan. So, dito sa gilid, yan. Pag mababa na yan, so ilinisin mo lang o gumamit ka ng liha. So madali lang guys, tuturo ko sa inyo yung basic na pag-aayos nito. Madali lang yun ayusin. So gamit ka lang ng pang sukwat, itaas mo lang kasi minsan bumababa na yan kasi araw-araw ginagamit. Yan, itaas mo lang, tapos linisin mo. Yan, minsan kasi hindi yan nagkakakontak. So itaas mo lang tapos linisin mo. So 100% gagana na yan. So gumamit ka lang ng liha. Yan, linisin mo, itaas mo, iangat mo. Ito yung gagamitin kong liha. Yan, makapal to. Yan, para tanggal yung kanyang dumi. So lilihain ko yung kanyang kontak. So pag ayaw magkadikit yan, so linisin mo lang yan. So ibabalik-balik ko yan. Yan, babalik-balik ko. So ganyan yan. Kasi palagi mong ginagamit. Minsan kasi pag hindi na gumagana, so itinatapon na lang o di kaya ini-scrap pag hindi na gumagana. Guys, wag mo itapon. So pwede pa yan ayusin. Madali lang yan ayusin yung mga ganito, yung electric kettle. Kahit piso wala kang gagastusin. So madali lang yan ayusin. Ito yung basic na pag-aayos. Yan. Minsan kasi pag ayaw na gumana, so bago pa lang itinatapon na agad. Yan, yung mga sakit nito, madali lang. Guys, ayan, lilinisin ko lang, gagamit ako ng makapal na liha. Yan, ipapasok mo lang sa dalawang kontak. Ayan o, yung parang bakal. Ayan. So mas maganda buksan mo yung sa likod. Minsan kasi pag tumatagal, hindi na yan nakakakontak. So yun kapag walang power, kapag ayaw uminit. So madali lang guys, pwede mo itong gayahin. Linis. Kapag naman sinaksak mo, so may ilaw pero ayaw uminit, so madali lang yan, lang naman yan ayusin. Yung kapag sinaksak ayaw uminit tapos may ilaw, so pansinin nyo yung dalawang bilog na dalawa. So doon yun yung may kailangan buksan. So mayroon yung dalawa contact switch. So iba lang to yung ipinapakita ko. So yun. So madali lang guys yung ayusin yung mga electric kettle. Huwag din nyo itatapon basta-basta. Pwede pa yan ayusin. Guys, kapag ayaw umigit, kapag walang power yung electric kettle ninyo, yan, sungkitin mo lang yung dalawa na yan.
yung yan. Tapos, sukutin mo papunta sa taas. Kasi araw-araw so, nalulubog. So gumamit ka ng Glea. Gamitin mo ng Glea.